sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, patuloy na inaapula ang sunog na sumiklab sa Santa Cruz, Maynila ngayong gabi. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, pahirapan ang pag-apula sa sunog nga na tumupok sa isang commercial establishment dito nga sa Soler Street, dito sa Santa Cruz, Maynila. Nababalot kasi ang gusali ng makapal na usok. 7:33 ng gabi nang makatanggap ng tawag ang BFP na nasusunog ang isang commercial establishment sa may Soler Street, corner Florentino. Kwento ng ilang saksi, ang mga tenant sa katapat na condominium building ang unang nakapansin na may makapal na usok. Pagsilip nila, may apoy na raw silang nakita mula sa gusali. Mabilis namang rumesponde ang mga bumbero at ilang minuto lang ang lumipas, itinaas na sa unang alarma ang sunog. 7:59 ng gabi nang ideklara ng BFP ang ikalawang alarma. Ilang bumbero ang nakita nating umakyat sa ikalawang palapag ng establisimento para matukoy ang focal point ng apoy. Mula sa ating pwesto, wala na tayong nakikitang apoy sa gusali, pero may mga usok pa rin lumalabas sa paligid. May nakaantabay namang ambulansya sa lugar. Pia, hanggang sa mga oras na ito, nakataas pa rin sa second alarm ang sunog dito. Gumamit na rin ng mga breathing apparatus ang mga bumbero para mapasok at matukoy ang focal point ng sunog. Samot-saring stock down ng paninda ang meron sa ikatlong palapag, kaya pahirapan ang pag-apula rito. Ayon sa BFP, 2 unit daw ang pinaka-apektado sa ikatlong palapag ng gusali. Tinatayang nasa humigit kumulang 3.5 million pesos daw ang halaga ng pinsala at nasa kabutihang palad naman daw wala namang nasaktan o nasawi sa naturang sunog. Live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, 80 araw na lang, eleksyon 2025 na. Sinabi ng COMELEC na pirmado na ng Pangulo ang batas para ipagpaliban ang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. May inimbisigan din daw ang komisyon ng mga insidente ng umano'y vote buying. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Iniimbestigahan na ng COMELEC ang insidente ng umunoy pamimili ng boto, kabilang ang pamimigay ng ayuda sa Balingasag, Misamis Oriental habang nakapastil ang litrato ng 3 local aspirant. Gayon din ang report ng umunoy malawakang vote buying sa Apayao. Sa Baguio City, bineberipika ng komisyon ang ulat ng pamimigay ng 100 pesos ng isang party list organization kasama ang membership ID. Premature campaigning naman ang inireklamo sa Pontevedra, Negros Occidental. Kung may complainant, mas mabuti. Kung wala, kami ho ang tutulong na rin para ma-establish at kung there's enough evidence, may nasampulan ho kami noong 2023. Marami ho kaming hindi pinaupo kahit nanalo na. Meron ho tayong mga gobernador na dinisqualify noong 2022 while they're seated. May sasample lang kami nun. Lumagda rin ang kontrata ang COMELEC at ilang telco at partners nila para sa mabilis na transmission ng resulta ng botohan. Ayon sa COMELEC, 7 p.m. yan sisimulan. 8:30 p.m. inaasahang magkakaalaman ng resulta kung walang mararanasang aberya. Estimate namin, matatransmit ang lahat using the technology na meron yung mga telco natin, kasama yung Starlink, ng hanggang 8:30 ng gabi. Lahat-lahat. Para lang, pero unofficial yon. Partial but unofficial. At ibig sabihin, pag na-transmit yun, Ma'am Sandra, alam na kaagad ng mga watchers, ng mga lawyers, ano ang ini-expect nila na na-transmit dahil may kopya na sila ng election returns. May ibinida rin ang joint venture na mga kasiwa sa transmission. Coming from one machine will only take a minute to transmit. So if all of these SIMs that we engage or we got from our providers would transmit as expected, then in a few minutes, all results will be in the servers, in the data centers where our servers are.
Nakipagkasundo rin ng COMELEC sa ilang malalaking mall companies. 42 branch nila ang lalagyan ng voting precinct para mapaluwag ang siksikan sa mga presinto sa mga paaralan. Formal na ring umatras sa senatorial race si Dr. Willie Ong sa pamamagitan ng pagharap ng kanyang may bahay sa COMELEC. Nagpapagaling pa kasi siya sa cancer. Kaugnay naman sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sinabi ni Garcia na napirmahan na ng Pangulo ang batas para sa postponement nito. Ipinakita pa niya ang pirmadong kopya ng Republic Act 12123. Sa inyong kaalaman, I was informed by Malacanang earlier that the President already signed the bill postponing the Bangsamoro parliamentary elections from May to October 13. Hinihingan pa natin ang reaksyon ng palasyo tungkol dito. Pero sabi ni Garcia, paghahandaan nila ito ng husto sa kabila ng maikling panahon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Pinasususpindi ng bagong Transportation Secretary na si Vince Dizon ang cashless toll collection na ipapatupad na sana sa mga expressway simula sa March 15. Ang kay Dizon, kailangan munang matiyak na maayos ang sistema at hindi magkakaaberya. Tinawag din ni Dizon na anti-poor ang pagtanggal sa mga cash lane. Hindi naman daw kasi lahat kayang magpa-load ng malaking halaga sa kanilang RFID. Lugi ang mga magsasaka ng kamatis sa Nueva Ecija dahil sa sobrang bagsak presyong pentahan. 4 hanggang 5 piso na lang kasi ang presyo kada kilo. Saksi si Maki Pulido. Mula 320 pesos per kilo noong nakaraang buwan, bumagsak na sa 40 pesos ang kada kilo ng kamatis. Kaya mula sa matipid na paggamit ng kamatis sa pagluto, ngayon, pwede na raw uli ang maramihan. Isang kamatis na lang sa bawat luto. Pag mahal ang kamatis, kasi 20 pesos bawat isa yata isang kamatis. Noon. Kung pabor ang presyong ito sa mga mamimili, ikinalulugi naman ito ng mga nagtanim. 4 pesos lang kada kilo ang benta kahapon ng magsasakang si Frederick Miguel ng Nueva Ecija. Ang 9,680 pesos na kabuang benta, babawasan pa ng pambayad sa mga kasamang namitas ng kamatis at truck na naghatid ng produkto. Abonado pa siya ng 600 pesos. Bagsak daw ang presyo dahil marami ang ani ngayon ng kamatis di tulad nung nakaraang buwan. Aboro po kami, pagka ganun na po yung magiging talagang presyo. Uutang na lang po ulit. 5 pesos per kilo naman ang benta ng magsasakang si Raimundo sa inani niyang kamatis. Malayo sa 15 pesos kada kilong presyo para sana kumita. Sana naman magawa ng paraan ng gobyerno kung paano mariremedyohan kaming katulad kung ganito ang nagiging kalagayan. Halos taon-taon na itong problema at umaabot pa sa puntong itinatapon na lang sa gilid ng kalsada ang kamatis. Sabi ng grupong Sinag, kung may maximum suggested retail price, sana may floor price din o pinakamababang presyo na pwedeng bilhin ang kamatis. Nakikita lang natin presyo mababa ang kamatis. Masaya lahat and we're okay with that. Pero yung bahagi ng mga producers natin, at least man lang sana, mabawi yung puhunan. Magkaroon sana ng floor price. Hinihingi pa namin ng pahayag ng Department of Agriculture. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Sumakay sa payloader ang ilang estudyante para makatawid sa ilog sa Dilasag, Aurora. Tumaas kasi ang tubig dahil sa pag-ulan at ang iba pinilit suungin ang peligro ng rumaragasang tubig. Ang hiling nila magkaroon ng tulay sa lugar. Sa Baler, nagmisulang ilog naman ang ilang kalsada dahil sa masamang panahon. Asahan po ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. At sa Pag-asa, dahil yan sa patuloy na epekto ng amihan, shear line at easterlies. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng umulan bukas sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon at Mimaropa. May chance rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region, gayon din sa Visayas at Mindanao. At sa linggo naman, bahagyang mababawasan ang malawakang ulan maliban na lang sa Visayas at Mimaropa, habang may mga kalat-kalat na ulan pa rin sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa Metro Manila, posible rin makaranas ng pag-ulan ng buong weekend, kaya manatili nakamonitor sa advisories ng Pag-asa. Kahong-kahong sigarilyo na pinasisira ng Bureau of Customs binebenta umano ng kinontratang kumpanya. Arestado sa traffic operation ang 2 empleyadong dinatnan sa disposal facility nito sa Capas, Tarlac. Nakasaad sa kontrata na dapat for disposal na ang mga sigarilyo. Pero ayon sa NBI, inaalok daw ito ng kumpanya online.
Nagkakahalaga ng 250 million pesos ang mga kahon ng sigarilyong inalok sa undercover agent ng NBI na nagpanggap na buyer. Depensa naman ng isa sa mga hinuli na pagbilinan lang daw siya na tanggapin ang bayad. Maaharap ang mga sangkot sa kasong paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act at Economic Sabotage. Tinitingnan din ng NBI ang posibilidad na paglabag sa Commerce Act. Labi ni Police Colonel Perentino Malapit Jr. na isa sa mga nasawi sa salpukan ng eroplano at military helicopter sa Amerika na iuwi na sa Pilipinas. Nagkaroon ng tinatawag niya Foyer Honors sa Ninoy Aquino International Airport. Sinalubong naman siya ng Arrival Honors sa Camp Crame. Mananatili ang kanyang labi sa PNP Mortuary hanggang February 24. Saka dadalhin sa Santa Rosa, Laguna para sa hiwalay na burol at ililibing sa February 27. Ginawaran si Malabed ng mga medalya para sa kanyang sakripisyo, dedikasyon at pagmamahal sa serbisyo at bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Itinanggi ng auto shop sa Taguig na sa mga Pogo Boss ang mahigit 40 luxury cars na nasa loob ng kanilang establishmento. Autovolt that is not engaged in the importation or sale of motor vehicles. Autovolt is engaged in providing quality car service detailing and maintenance. Binigyan ng Bureau of Customs ng 15 araw ang mga may-ari ng sasakyan na makapagpakita ng proof of payment of correct duties and taxes. 15 araw rin ang binigay sa kanila at sa auto shop para makapagpakita ng dokumento na nagpapaayos sila sa shop. Tiniyak naman ng Autovolt na nakikipagtulungan sila sa customs at sa mga otoridad kaugnay ng investigasyon. Sa University of San Carlos sa Cebu at Silliman University sa Dumaguete naman, dinala ang mensahe tungkol sa tamang pagboto at paggamit ng social media sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Maaga pa lang lumagda na ang mga estudyante ng iba't ibang paaralan sa Cebu sa Panata Wall na inilagay sa University of San Carlos. Tugon yan sa panawagang labanan ang fake news. Bago sila nakinig sa Visayan leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series. What is alarming is that this infodemic is just as pervasive, just as deadly as that coronavirus strain. Bukod sa tamang pagboto, itinuro sa lecture series ang mabuting paggamit ng social media pages. Use it for your advocacies to help other people make wise decisions sa kung sino ang leader na iboboto nila. Let our vote swing in the direction of a nation, of a world where we can all be proud of. You guys, you're determining your future. Remember your why. Why do you show up and why do you win the day? Last stop ng Visayan leg ng lecture series ang Silliman University sa Dumaguete City. Kailangan natin pumili ng mga tamang kandidato. Baka ito na ang panahon para maglagay tayo ng mga leader na totoong gagawin ang kanilang mga ipinapangako. As voters, of course, it is our responsibility to see beyond campaign promises and online narratives. This is why voter education is critical. It is essential that Filipinos, especially the youth, are well-informed, engaged, and empowered to make responsible choices. This GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo series aims to help educate all of us on why we must take our role in elections seriously and what we can do to arrive at informed choices. Host ng programa, si 24 Oras segment host at GMA Synergy sportscaster Martin Javier. Nag-perform naman si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Emosyonal na inanunsyo ni Geraldine Blackman na hiwalay na sila ng kanyang asawa na si Josh. Josh and I have separated. We're good friends. I just know that he is a good person. He is the best father that Jet and Nemo could ever have.
kay Geraldine, magko-co-parenting sila ni Josh para sa kanilang 2 anak. Nagpapasalamat din siya sa lahat ng sumuporta at nagmahal sa kanilang pamilya. Itinalaga bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas ang Korean actor at singer na si So In-guk bilang tourism ambassador. Inaasahan si In-guk na ibahagi ang ganda ng Pilipinas sa iba pang mga Korean sa pamamagitan ng digital content. Ang kwento ng Korean Oppa, nakabisita na siya sa Cebu kasama si Jisoo ng Blackpink para sa isang proyekto at nag-enjoy siya roon. Anya, mababait din ang mga Pinoy. Nagpasimple din si In-guk o nagpasample siya para sa kanyang fans. 사실은 말야 난 많이 고민했어 내게 어울리는 사람이 나인지. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.